1 to 4 na pananalo, yun nga, yung loop fly. Recap lang tayo mga kalapatid. So, ayan. Yung loop fly, yung pagtatos mo, road training mo, na importante nga yung sinasabi ko sa iyo. I-review mo na lang dyan, ulit, no? Tapos yung pangatlo ay yung single toss, no? Para sa breakaway yon, marking breakaway yung tawag doon. Tapos yung pinaka-panghuli, yung pang-apat, yung pagkain, importante. Kung para sa pangangarera mabilis, hindi gamitin mo yung pagkain na mabilis. Mga Lapatids, welcome back muli sa channel natin. So, andito muli si Sir mga Lapatids. Ito na yung pinakahintay natin. So, bibigay na sa atin ni Sir yung tips. Ito rin yung aking inaantay mga Lapatids. Tips kung paano manalo. Ang pananalo, yun yung ating number 1 na kailangan gawin nating mentality. Hindi lang siya iniisip, sinasapuso yun. Kasi, ang formula sa pananalo, ito yung formula sa pananalo. Bago ko ibigay sa inyo, yung paano, anong gagawin. Ito muna yung kailangan yung formula. Unang formula, sipag plus tiyaga plus ibon. Ano mang ibon nyo dyan sa inyo, naniniwala ako may papanalo nyo sa pooling yan. Kasi dahil ang pooling, hindi lang naman pabilisan ng laban eh. No? Oo, pabilisan kasi race nga eh. No? Pero ang aking ibig sabihin doon, bakit yung akin 800 na nanalo? Kasi hindi mo masasabi kung tama yung dadaanan niya. Smash naman pala yung dinadaanan ng kabila eh. Ang tulin niya nga, smash siya. Ito, shortcut. No, tuturuan natin paano kayo manalo sa paraang paano mag-shortcut ang ibon. No. Ito yung aking unang paraan. Kung sa mga newbie, first timer natin na kunyari, kailangan kagaya ko, ako pinagmamasdan kong ibon, unang step ko yung pagronda. Siyempre, 'di ba, nakapag-viewing na tayo, may mga inakay na tayo. Ngayon ronda naman yung loop fly, no. Sa loop fly, kung pagmamasdan mo yung mga ibon mo, makikita mo doon kung sino ang mabilis. Totoo yun. Makikita mo yun dyan. Kasi iba yung skill ng bilis. Iba yung humahataw kagad ng pakpak. Iba naman yung sagad-sad ko lumipad. Pero syempre, pagmamasdan mo siya sa tining. Yung hindi mahangin. Kasi pag mahangin, mabilis ang ibon. At kontra hangin, syempre mabagal ang ibon. Yung tining ba? Kung kaya mo ng mga alas 12 at maganda ang kanyang Ngayon, pagka yun, iselect mo siya doon. Base doon. Pangalawang selection, yung bloodline. Kasi alam mo namang speedboard yung kinuha mo eh. Di syempre, isa yan sa pipiliin mo yung yung bloodline niya. Ngayon, pag meron ka ng selection na galing sa loop fly at meron ka ng selection na galing sa bloodline, eto naman ngayon yung paraan paano mo i-adapt yung pananalo. Hindi lang kasi pwedeng ang formula di ba? Sabi ko, ang formula tiyaga plus sipag plus ibon. Nakuha mo na yung ibon eh. Eto na yung gagawin mo. Yung tiyaga o sipag na tiyaga at sipag, magkaiba ng pananaw para sa akin. Yung sipag, yun yung lagi mong ginagawa. Yung tiyaga, kahit napagod ka, ginagawa mo pa rin. No? Kaya yun magkaiba. Ganito yung gagawin mo. No? Ito yung basic tips. Unang-una, syempre, ang mga lipas inakay na ibon, hindi nakamotivate yan eh. No? At ang mga lipas na ibon, kalimitan yan, siya, yung gala. Sama na sama. Ito yung number 1 number 2, dun sa number 1 natin, yung loop fly. Ang number 2, ganito. Magsisimula ka na ng road training. No? Sa road training, pag ikaw ay nag-road training, kailangan ibato mo north, south, west, east. 5 kilometers simula sa loop mo. Gawin mo yan. Lahat, sabay-sabay silang pinaroronda. Sabay-sabay silang ibinabato kung 30, 40 ibon mo. Di pag sabay sa ibon mo, naibato mo na, unang toss mo sila, ganun. 5 kilometers lang. To 10, kung kaya mo. To 10. Simula sa loop mo, Then, itos mo pa rin sila ng isa pa ulit. No, hindi nakadalawang toss ka na, pumunta ka na sa second stage. Ano yung second stage? Kailangan mo sa 15 to 20 kilometers. Sa 15 to 20 kilometers, unang toss mo dyan, sabay-sabay sila. Halimbawa, south ang karera. Siyempre may direction pa south. No, may mga application dyan, yung air distance, gamitin nyo yun. Na ng south. Kasi yung air distance, malalaman mo kung saan padadaan ng ibon. Importante rin na alam mo na yung dadaanan niya may burol. Siyempre, kung may burol, may bundok, igilid mo. Hindi naman dadaan ng ibon sa bundok. Malabo naman mangyari yun. Tapos kung alam mo naman na puro burol, hindi ilagay mo sa gitna. Kung doon talaga yung daanan, base sa air distance. Na kailangan lumaro ka sa 15 to 20 kilometers. Ngayon, pag nag-toss ka sa 15 kilometers, ang gawin mo ay unang-una, isang grupo sila.
Ngayon, pag nakita mo basic na basic sa kanila yung isang toss, gawin mo, sa susunod na toss mo doon, tatluhan na, 3x3 na. Gamitin mo yung isang consistent na vlogger at ano din ang player ng PHA, ganun ang ginagawa. Ngayon, pagka nakita mo basic na yung tatluhan, no, sa kanya, umadjust ka ngayon ng 30 kilometers. Doon mo gagamitin ngayon sa 30 kilometers yung tinatawag na tiyaga. Kasi, bawat sa 30 kilometers, kailangan ng ibon mo magkaroon ng differential sa pagtotoss kasi magsi-single toss ka na. Yun doon mo na sila tuturuan na manalo. Paano manalo? Siyempre, kung ang ibon mo ay sanay ng isahan na toss, hindi yan magsasama. Sasama lang yan sa 2-3 ikot ng club, ng bitaw ng club. Pero, babaklas yan. Matututong bumaklas yan. Kasi nga, hindi sila sanay na lumipad ng marami. No? Kasi nga, isahan. 25 to 30 kilometers, ang gagawin mo ngayon ay single toss. Oo. Pero syempre, ang kailangan mo single toss, yung pinili mo. Pero importante na meron kang tao sa bahay mo. Bakit? Ikaklak mo kasi sila. Paano ikaklak? Base sa sa ating kaibigan, marunong naman ito mag-compute kung anong oras. Hindi syempre, sasabihin mo doon sa kung anong oras dumating yung ibon na yun. Kunyari, 6 yung tinetesting mo. 10 sasabihin mo na kunyari, binitawan mo ng 7:30 doon sa point mo, no, sa release point mo. Tapos pagdating sa bahay, dumating ito ng sabihin na natin ng 7:50, di 20 minutes na differential. Ngayon, kung ang rate mo ay nasa 20 to 30, maganda 'yon. Magandang senyales yan na may pag-asa ka manalo kasi nagre-range ka sa 1,000 ng speed mo, di ba? Ngayon, kung nakuha mo na yung mga part na ganon, yung nakuha mo na yung basic kasi ng pananalo, gamitin mo na ang susunod na stage. Kung sa tingin mo nahihirapan ka pa rin manalo, no? Ay yung tinatawag na motivation. Kasi ako, sa totoo lang, kahit na lipas inakay o babae o head ba o kak, parehas ko naman na i-motivate yan. No? Kaya ko nga mag-motivate ng hen na walang itlog, pero nalimlim siya. Kasi kailangan kasi ang base sa aking experience as street racer, no? Maganda talaga yung kak. Kasi yung kak, nagagalit mo yun na namomotivate mo. Yun, pwede naman kayo manood sa ibang mga vlog, ng mga ibang vlogger dyan. Kung paano mag-motivate ng mga kak, madali lang yan. Yung mga babae naman, madali rin mag-motivate yan. Panoorin nyo lang si Iki de la Cruz, magaling yung mag-motivate kasi pulling king yun. Isa yun sa pinuntahan ko para malaman ko kung pwede na pala talaga akong lumaban ng pulling o kung mananalo talaga ako sa pulling. I-motivate nyo, yun yung last. At pangalawa, pangatlo pala, low fly, tapos yung distansya, tapos itong motivation. Ang pang-apat, pagkain. Pagkain ang wag nyo kakalimutan. Bakit? Pag sinabing pagkain o feeds, yung feeding system nyo, importante yun. Yung tama sa oras ang kumakain ng ibon. Pero ang pinaka-importante, dapat maintindihan nyo kung ano yung fats, protein, saka yung carbs. Yung carbs. Importante yun. Kasi kung hindi nyo alam yon o mali yung procedure nyo ng pagpapatoka, kasi minsan sa atin kung ano lang yung available, kunyari, breeder mix, no? Sa tingin nyo, bibilis ang ibon nyo ng breeder mix ang gamit nyo. Hindi bibilis yun. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi more on protein yun. Wag na tayong magbiruan na yung mga nagmamagaling dyan. Hindi ako nakikipagmagalingan sa inyo. Pero yung alam mo namang more on protein, paano bibilis ang ibon mo? Tama. Mabigat yung ibon mo. Hindi ko naman sinabi mag-eksperimento ka ng patuka, pero kung kaya mo, hindi gawin mo. Kasi ikaw nga ang gagawa ng sarili mong sistema. Siyempre, kung gusto mo na mabilis ang ibon, hindi more on carbs ka. Kasi yun, kailangan ng carbo Kailangan ng carbo ng ibon, para lalo na sa malapitan, na kung sa tingin mo naman bumabagsak ang katawan ng ibon mo, hindi kailangan mo ng protein, dagdagan mo ng protein. No, kasi yung fats kasi, more on kalimitan niya sa derby. Pero huwag ka magpapabayarin sa fats kasi once nang ibon bumagsak na wala yung fats, ang hirap i-recover. Yung protein, madali yan yung para makapagtaas ka ng protein kasi marami namang high protein. Kagaya ng iba natin mga idolo dyan na nagpupuling din ng gamit, platinum kasi high-end protein. Ngayon naman yung carbs naman, kalimitan naman flyer mix ang gamit no. Ako naman kaya naman ini-endorse ko si Wingmaster kasi hindi na lang ako nag-i-endorso. Kung kayo ay updated sa social media ngayon, lahat na naging champion ngayon, lalo kay Ulpa, Wingmaster ang gamit niya. Ako pa, gumagamit din ako ng Wingmaster Ngayon, wala na naman akong kakitain niya kay Wingmaster, kundi pambili patuka lang kasi dealer din tayo ng konti, Nasa inyo na kung anong gagamitin mo. Hindi ko naman, importante malinis at tamang oras ng patuka. Ngayon, kung ano yung sasasabi ko naman tamang oras, kung tutusin, wala naman talagang tamang oras na patuka. No?
Hindi sa kinokontra ko yung sinasabi ko, kundi depende na yan kung paano ang trabaho mo. Siyempre, kunyari, construction ka. Kung ano yung time availability nyo, mga kalapatids. Sanayin mo ang ibon ng ganun. Pero ako kasi, kung ano yung release, kagaya sa luply, kung ano yung release ng ibon, yun yung luply ko. No, pangalawa, yung patoka ko, siyempre, kailangan natin matawag ang ibon. Importante pala sa pananalo yung trapping. Dito sa Los Baños, isa sa mga hinahangaan ko yung mga, kahit mga backyard lang dito, malulupit sa trapping yung mga yan. Kaya nga, minsan, talagang hirap ako manalo sa kanila eh. Iniidolo ko rin sila at dinahanapan ko rin sila ng butas para matalo. Importante yung analysis mo, importante yung kagustuhan mong manalo. Pero hindi sapat yung gusto mo lang manalo, gawin mo rin yung paraan para manalo. Kasi nasa iyo na nga yung tatlo eh. Yung tatlo lang talagang mahalaga dyan, yung sipag, tiyaga at ibon. Ngayon sasabihin mo hindi ka mabilis ang ibon, hindi ako naniniwala doon dahil kahit mabagal ang ibon ko nananalo. Kasi ang aking sinasabi, yung tips pananalo. Kaya ganon, yun yung aking pinakamabigat na tips para manalo. Yung 1 to 4 na pananalo, yun nga, yung loop fly. Recap lang tayo mga kalapatids. So, ayan. Yung loop fly, yung pagtatos mo, road training mo, na importante nga yung sinasabi ko sa iyo, i-review mo na lang dyan, ulit, no? Tapos yung pangatlo, ay yung single toss, no? Para sa breakaway yon, marking breakaway yung tawag doon. Tapos yung pinaka-panghuli, yung pang-apat, yung pagkain, importante. Kung para sa pangangarera mabilis, hindi gamitin mo yung pagkain na mabilis, carbo. Ngayon, kung gusto mo naman na anong katawan ng ibon mo, gumanda-ganda ang katawan, bumuka-buka ng konti, more on protein ka, ganoon lang naman yung Mahirap kasi na kontrahin natin yung ano ng patoka. O kaya kung anong available. Huwag ka rin mag-asaham na bibigyan ka ng magandang resulta. Kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo namang mali yung ginagawa mo. Kasi ang tao, likas na dyan yung mali ka na, ipinipilit mo pa. O kaya nagmamagaling ka pa. Lahat na magaling may katapat. No? Ako nga, yung marami nagsasabi sa akin tungkol sa, syempre, mayabang na tao naman tayo no? Wala naman kasing tao na hindi mayabang. No? Pero ako, ang kaibahan ko lang kasi, ginagawa ko kasi sinasabi ko. Hindi naman sa sinasabi ko, kung kaya kong manalo. Bakit? Dahil nga ginagawa ko yan. Ang sikreto lang naman sa pag-iibon, napakasimple lang naman sikreto eh. Yung kagustuhan mong manalo. Yun lang yun para manalo ka. Kasi kung mali yung aking panuntunan sa buhay o panuntunan sa pananalo, edi sana hindi ako nakatatlong buong straight na nananalo. No? Kung sa tingin nyo mali yung aking sinasabi, pagbasihan na lang natin yung resulta para sa pananalo.